At makakasama po natin ang ating matagal ng kahuntahan at kaibigan at former secretary and political analyst du jour, Ronald Llamas. Ayan, palakpakan naman tayo. Okay. Magandang araw, Corina. Ronald, teka muna, tatanungin muna ng lahat. Saan ba nakapaling? Saan ba nakapaling si Ronald Llamas? Or talaga bang objective ka na ina-analyze mo lang lahat na nangyayari? Well, una, hindi ako objective. No? Meron akong value judgment. So may bias ako. Kaya nung binanatan ako ng isang senador na nagpapanggap daw ako isang political analyst at wala naman daw akong alam at saka hindi daw ako objective. Totoo naman yun. Una, kaya nga... Sino naman itong senador na ito? Yung ambassador ni Jesus Christ, ang tawag sa sarili. Yung lagi nagdadasal. Okay. Yung sabi nila, may award dapat. So, kaibigan ko naman yung kapatid niya. No? The better Cayetano. No? Okay. Kaya sabi ko naman, hindi naman talaga ako political analyst eh. Dahil drop out ako, wala pa ako naisulat ng libro. Kaya ang tawag sa column ko sa Philippine Star, the political heckler. Mas nangheheckle lang ako eh. No? Okay. At saka tama siya, bias ako. Dahil meron akong value judgment kung ano yung tingin ko yung tama o mali. Halimbawa, sangayon ako dito sa outrage ng mga tao, pero hindi ako sangayon na ito ay gagamitin papunta sa something extrajudicial. Kumaga, throwing the baby with the bathwater. Yung magtatayo ka ng military junta o mag-launch ka ng coup. No? Ito ay dapat ma-weaponize papunta sa mga target ng mga corrupt, mga dynasties na walang ginawa para sa bayan, at maging bitamina para sa mga alternative politicians going into 2028. So, halimbawa yon ang aking bias. No? Hindi ako sasama sa ganitong klaseng mga adventures. Pero, tutuloy ako papunta rito. Katulad ng CBCP statement last Sunday. No? Ito yung aking posisyon. At marami pang iba. Kaya yes, I am biased. Sana pwede kitang sabayan pero hindi pwede. Kailangan talaga, basta tatanungin na lang kita, okay? So, saan ba papunta ito? Itong nangyari sa EDSA, were you impressed with the turnout? Very impressed. Dahil ang alam ko, yung target ng organizers ay mga 20,000 lang. Mukhang umabot siya ng mahigit doble, no? Almost 50,000. Pero hindi lang yung dami, yung quality eh. No? Kausap ko nga yung ilang mga pamilya na dala yung kanilang mga anak na maliliit. Sabi ko, di ba delikado yan? Dadali mo rito, hindi mo alam kung ano mangyayari. Sabi ng mga magulang, hindi, para sa kanila ito eh. Para sa kanilang kinabukasan eh. Tapos may pupunta ka ron, mga nakadamit na Zumba. No? Sabi ko, anong ginagawa nyo rito? Hindi, yung Zumba namin na every Sunday, dinala namin dito. Zumba against corruption. Right. No? Meron doon mga marathoners. Pupunta sila ron para yung kanilang fun run na ginagawa every Sunday, fun run against corruption, etc. etc. Yun ang quality na inaiiba. Hindi ito yung usual suspects na katulad namin. Napudpud na yung mga paa sa kakamarcha, kakasigaw. No? Ito mga karaniwang tao eh. Kaya nga sabi ko, this is a celebration of ordinary people doing the extraordinary task of fighting corruption and impunity. Parang narinig ko na lahat yan dati. Okay? Yeah. Pareho tayong matagal nang naglalakad sa mundong ibabaw, Sec Ronald. Ang unang-una kong rally is 1986. Batang reporter pa ako noon. Okay. Hindi ko lang alam kung nakita kita doon, but definitely nandoon si Chel Jokno or nandyan din si Teddy Casino na-interview ko na naman sa EDSA noong linggo. Ano ang kaiba ngayon? Doon sa mga nakaraang, mga napakarami ng rally, nag-Napoles na rin tayo. Ano ang pagkakaiba ng sitwasyon ngayon? Well, merong pagkakapareho, no? Dahil ito ay outrage na may certain level ng spontaneity. Kumbaga yung nagli-lead nito, hindi yung mga organized forces. Like yung EDSA, like yung 1 million people march ng Napoles. No? May ganong klaseng similarity. Ang kaibahan, our institutions now are much weaker. Halimbawa, nung nangyari yung Napoles, wala namang mga nagpaplano noon ng military junta, wala nagpaplano noon ng coup, walang vice president na gusto ipapatay yung presidente, no? Meron kang stability noon eh. Meron kang isang political party, the Liberal Party,
na nagpapatakbo ng gobyerno. That's why we survived it. Yes, no? Tapos dito, hindi mo alam who's calling the shots, no? Who's calling the shots? Yung in spite of the weaknesses of Pinoy, no, very stable yung kanyang presidency. That's why Yes. kahit mahaba yung listahan, at alam ko mahaba yung listahan ni Janet Napoles, iilan lang ang nakulong, tumahimik na yung bayan. Tama. Natapos sa 3 senador, natapos kay Napoles, no? Etc. Pero, kumbaga, nag-stabilize. Ngayon, hindi ko sigurado eh. Hindi ko sigurado kung anong ending nito. Anong ending nito? Habang nagdi-discuss tayo, marami nangyayari. Halimbawa, more than 1.5 weeks ago, naglabas ng statement si Secretary of National Defense Gibo at si Armed Forces Chief of Staff Browner in response dun sa statement nung mga DDS na nagrally sa EDSA Shrine more than 1.5 weeks ago, calling for the military to withdraw support. So sinagot. Sabi ko, ba't yung sasagutin? Pwede nyo namang hindi pansinin nyo. Kaya nagulat ako ron doon sa sagot nila. Ngayon naman, may bagong sagot naman si Browner na yung lumabas na article tungkol sa possible withdrawal of support or mutiny last Sunday ay hindi totoo. No? So, naglalabasan yung mga ganyan. Hindi ko sinasabi na mali yan. Pero ibig sabihin, where there is fire, there must be some level of smoke, no, dito. At dahil nga weak yung political center mo, wala kang isang political party na nagpo-fulcrum sa lahat. Wala kang strong presidency at almost all institutions, not only Congress, not only Senate, but also the Supreme Court are weakened by these scandals and other political explosions. Hindi mo alam kung ano mangyayari. So ang sinasabi mo, okay, ang tanong is how close are we to an actual military junta? Well, ang tingin ko, may mga nag-i-scale up na fulcrum. May nagle-level up na stabilizing factor. Halimbawa, yung simbahan. No? Very clear yung statement ng simbahan. Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Huwag tayong lalabas within the constitutional framework. Dito tayo maglabas ng outrage. Dito natin ipakita yung ating galit. Magpakulong tayo, magkaso tayo, etc. etc. Pero dito tayo. Huwag tayong lalabas dito. So, very stabilizing yan. Ikalawa, civil society. No? Na dumadami at this point. Dati ang hina na niyan eh. No, nanghina na yan. Ngayon, lumalakas ulit. Nakita ko ulit si Juana Change. Sa kalye. Mas mabagal siya magsalita ngayon. Parang reunion eh, di ba? Yung mga hindi mo nakikita for several years, biglang nandun lahat. Dati ang SOP ni Juana Change, Bariles, kasi pork barrel. Ngayon, buhaya. May nakayakap sa buhaya. Okay. So, hindi ito nagtatapos dito. I'm 100% sure of that. So, itong mga forces na ito ay leveling up, criticizing, showing their outrage, pero within these limits. Tingin ko, other forces will be against that, but the church plus civil society, hopefully, alternative politicians will rise up, no, para stabilize yung sitwasyon for 2028. For 2028. Doon natin dalhin itong ating galit. Doon natin dalhin yung ating mga criticisms. Doon natin ipakita yung ating political project. No? Okay. So, ang ibig mo sabihin, kailangan nating tiisin muna hanggang 2028 itong kasalukuyang grupo ng mga senador at congressman kahit na pinaghihinalaan silang lahat. Hindi. Dapat kasuhan yan, dapat mapakulong, no? Yang mga yan. Pero... Kapag kinasuhan ba, Kapag kinasuhan ba, kailangan nilang umalis na sa kanilang posisyon? Well, not necessarily. Unless sabihin ng ombudsman na kailangan kang umalis dyan or sabihin ng korte, halimbawa, kung plunder, non-bailable yon. Kailangan kang makulong. Katulad na nangyari kay Jinggoy, kay Bong Revilla, at saka kay Juan Ponce Enrile. Ibig sabihin, natanggal sila bilang mga senador. Okay. At nakulong sila dahil plunder eh. Natanggal sila bilang mga senador. Gulat nga ako kay Jinggoy eh. Parang for the third time, gusto pang bumalik eh. No? Sa bagay, three's the charm. It comes in threes. Pero lilinawin ko lang ito, na yung mga pagbabanggit ng mga pangalan, syempre nasisira na itong mga pangalan ng mga congressman, senador, pa sino-sino pa, DPWH. Pero everything still has to be proven. Tanong, ang hirap yatang patunayan na ikay tumanggap ng pera, kundi pangalan para testimonya lamang ng isang tao. Paano ito sa batas mapapatunayan?
Well, for now, circumstantial yung kalamihan ng mga ebidensya. No? Pero kung mag-pile up yan, kahit circumstantial, pwede kang makasuhan at makulong. No? Pero syempre, ang pinakamalakas ay may smoking gun, may prima facie evidence. Pero posibleng nandyan lang yon at lalabas later. Halimbawa, yung nangyari kay Napoles, no? Nagsimula rin ganito eh. Pero nagpakita ng ledger si Louie, yung kanyang kamag-anak at empleyado, na nakaspecify magkano, sino, date, kailan kinuha, kung merong mang kumuha, sino, etc. etc. So, na-corroborate yung circumstantial. Of course, di naman ako abogado. Pero from my vantage point, yun yung nangyari. Posibleng mangyari ngayon yun. Perhaps itong mga to, magbibigay ka ng hundreds of billions. Siyempre may record yan somewhere, di ba? Pero pwede imbentuhin ng ledger. Pwede rin. Kaya nga dapat mag-jibe siya, mag-corroborate siya doon sa mga ebidensyang lumalabas na circumstantial. Pero halimbawa, sinasabi ni Ping Lacson sa Blue Ribbon, itong sinabi ni Bryce na 600 million, hindi namin mahanap before. Yung pala, hinati-hati siya, 75, 75, 75. Nakita nila ngayon. So yung circumstantial, nagiging konkreto na. Depende yan sa mag-iimbestiga. Halimbawa, kahapon, nag-file na yata ng malversation cases against the Senate President dati, si Chis Escudero, the powerful speaker, si Martin Romualdez, at iba pa. Is that a political move? Just kahapon. Or do you think in law there really is enough? It could be both. It could be both, no? Dahil kailangan magpakita yung presidente ng results. Siya nagsimula nito eh. Mahiya naman kayo. 15 large contractors. Isumbong niyo sa Pangulo. So kailangan may pakita siya ng result kahapon. No? Pero at the same time, kailangan ito patunayan sa korte. Halimbawa, itong mga DPWH, may civil service protection yan. Di ba? Tsaka maamin sila. Yes. That they are complicit. Yes. So nagbabago yung landscape. No? Hindi ko nga sigurado hanggang saan ito aabot. Dahil alam naman natin na corruption is endemic in our system. At alam natin maraming involved dyan. Pero hindi kaya maubos sila. Hindi talaga. I mean, kasi akala nila okay yun eh. Di ba? Kasi kultura, dekada na nila ginagawa. So akala nila walang katapusan. Hindi kaya sila maubos? Yes, yung sinasabi ko na 2028, baka hindi umabot. kung mauubos sila. Paano? Alam mo naman sa ating judicial system, matagal ang kasuhan eh. Correct. Diba? And if you are charged, not necessarily will you have to vacate your position. Yes. So, kailangan may final decision, final conviction yung korte. So, pwede siyang umabot beyond 2028. No? Pero, markado na sila. Diba? At politically damaged na sila. Halimbawa, kung titignan mo social media, no, ay grabe yung mga senador na dinudurog. I doubt kung paano sila magsusurvive sa kanilang political future. No? So iba yung usapang legal na kailangang patunayan na sila ay nagkasala at makukulong. Iba yung political viability. Yes, yes. Baka hindi na sila makabalik. Maboto ulit. Halimbawa, nung Sunday, may mga politiko na sinubukang sumakay doon sa rally. Nakita ko sila, Philip Salvador, Chavit Singson, no, si Guanzon. Grabe yung reaction sa kanila. Sinisigawan sila, minumura, binubu, no? Nakita ko yun. Tingin ko hindi yung isolated cases. Tingin ko sa conscious ng mga tao, ito ay guilty, no? So, yun yung political. Regardless, yun yung political. Perception yun eh. Kahit anong drama nila, kahit anong actuations, kahit anong press con nila, they've been damned. No? Talking about accountability at itong banta ng isang kudeta, sana naman wag, because you and I both are pro-constitution. Yes. Ano ang tipping point? Halimbawa, 1986 revolution, yung pagkakapatay kay Ninoy Aquino, medyo that played out a while before the actual revolution. So in this case, ano ang tipping point sa palagay mo? Tingin ko isang tipping point, kung magkaroon ng compelling evidence na yung presidente ay involved sa corruption. Halimbawa, tinamaan na si Bersamin. Nag-deny na siya. Medyo malapit na yon. That's the little president na tinatawag. So that could be a possible tipping point. Kung merong, nung panahon ng ERAP, merong kang Chavit Singson na inamin na siya ay involved sa weteng at yung presidente ay involved sa weteng, etc. Naging tipping point yun. So, meron kang mga ganon na mga tawag trigger, which could trigger sections of the military to withdraw support.
No? Pero siyempre, meron ding magmamatigas sa constitutional framework. So, magbubungguan yan. Possibly. Sana hindi mangyari. Kaya nga sinasabi ko kanina, yung simbahan is now leveling up as the fulcrum. Right. No? To maintain the constitutional order. Well, unless it goes up all the way up to the president. Yes. Baka, ewan ko lang kung ma-control pa ng ng simbahan. Yes, yes. Okay, what about pagka nakaramdamang tao ng cover up? Halimbawa, halatang-halata na, pero hindi pa rin nakukulong. Yes. So that could also be a trigger. Halimbawa, drastically, bukas, biglang itigil lahat ang investigasyon. That's a trigger. But kung tsaka lumalabas, ititigil mo, yun yung problema, di ba? Parang Pandora's box to eh. Lumabas na lahat eh. Hindi mo na pwedeng isole dun sa box yung mga lumabas, no? Pag ginawa mo yun, magkakagulo. No? Pero yung legend din naman ng Pandora's box, may naiwan sa box eh. Ang tawag nila, hope. No? Yun yung posible, makatulong yun to mitigate, to stabilize the situation. Well, Pilipino naman, hindi. Parang ganun din, di ba? Hindi naman tayo... Tumigil na ang mga resilient. Tigilan na yung resilience na yan. Hindi naman tayo Indonesia at saka Nepal or Bangladesh or Belgrade na talaga naging violent eh. Although may sumubok sa Menjola, no? Pero nakwel ka agad eh. No? Itong mga gangsta daw, mga jeng-jeng, etc. No? Kaya hindi mo alam who's pulling the strings. Sabi ng DOJ, merong mga persons involved dito. Nagbayad, nag-trigger, etc. Tingin ko, it is a failed attempt dahil may mga bigger forces at play na umatras dito sa Sunday. No? At ito siguro yung nababanggit na chismis ni ating Pulitzer Prize Manny Mugato, no? Na merong attempt na military project na hindi natuloy dahil nawala yung civilian component. I'm not sure if this is true, pero lumabas yan. At syempre, hindi naman basta-bastang journalist si Manny Mugato. Nanalo yan ng Pulitzer Prize. Sabihin na natin totoo yung kanyang kwento, si Manny Mugato, no? Na indeed there was an attempt at a military junta, at a coup d'etat. Ano ang pumigil dyan? Well, hindi natin alam kung hindi tayo privy doon sa nangyaring mga negosasyon. Perhaps nag-fail yung negosasyon in terms of who will take over. No, usually ganyan ang mga kwan dyan eh, mga away. Ikalawa, perhaps nakita nila na the subjective forces are not yet there. Ibig sabihin, wala yung, halimbawa, usually pag may ganyang klaseng attempt, kailangan ng huge civilian component. Baka hindi nila nakita yun in their favor. No? Or ikatlo, pwedeng nagbago isip. Tingin nila, pag ginawa nila ito, there will be a bloodbath, there will be a greater division na hindi nila makokontrol. Who knows? No, hindi tayo privy. Ang ginagawa lang natin, hinuhulaan natin based on our experience, based on the limited information we are getting. Pero this limited information ay hindi naman talaga fake news. Ibig sabihin, inuulit ko, where there's fire, there could be smoke. Okay. Or, mali pala, where there's smoke, there can be fire. Pati ako nalilito na eh. Okay. Talking about pulling strings, itong naging testigo kahapon sa Senado. Ano ba yon? Paniwalang-paniwala naman kami. Kasi sa news, hindi pa lumalabas yung denial. Itong abogado na si Attorney Pechi Espera, na siya daw ang pumirma, nag-notarize nitong affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa na si Senador Marcoleta ang nagdala at idinawit ang Speaker of the House, inulit-ulit niya yung Chis Escudero at marami pang iba. No? So, anong ibig sabihin noon? Discredited na ba yan? Well, not necessarily, pero parang papunta ron eh. Una, yung sinabi mo nga, yung abogado. Deninay niya, siya yung pumirma rito. No? Mahalaga yun. Ikalawa, sinasagot na yung mga sinabi ni Master Sergeant. Halimbawa, yung dinalahan mo ng bahay, nakasarado yun eh, under renovation. Ang hirap naman na makikita ng mga construction workers na nagdadala ka doon ng mali-maleta ng pera. Ikatlo, yung sinabi niya na 48 million ay nilagay sa maleta.
medyo hindi kasya ang 48 million sa maleta. Super giant maleta. Oo, malaking maleta yun, no? Ano ang measurements ng maleta? May mga ganun mga detalye na lumalabas ngayon, no? At ang sinasabi nila, ang nagdala nito ay si a certain Mike Defensor, no? Na alam naman natin ay kalaban ng gobyerno, no? Kalaban ng maraming politiko. Hindi natin sigurado, pero lumalabas na yung pangalan niya dito. So, medyo nagsisimula ng lumabas ang mga detalye na parang hindi totoo yung mga sinasabi nito. No? Perhaps usually naman dyan may mix ka sinasabi. May totoo, posible na security nga siya ni Speaker, pero baka hindi naman talaga siya yung nagdala ng mga 48 million. Security ni Saldico. Security ni Saldico, no? Pwede naman totoo yun. Pero baka usually kasi pag magpapadala ka ng ganyang kalaking pera, yung very trusted mo. Di ba? Hindi naman yung security. Ako doon bakit ang bilis bumaligtad, ano? So, pwede rin naman nabayaran. Posible. 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 No? Kaya nga, may mga forces, na sabi mo, nagpupull ng strings, na gustong guluhin ito. Where does that put Senator Marcoleta? Dahil siya nagdala dyan. May mga nagsasabi na dapat sampahan siya ng kaso ng ethics within the Senate. No? Dahil parang kanyan poison fruit yung nangyari. No? So, tignan natin where this will go. Hindi ko nga sigurado kung hanggang saan ba ito gagawin ng Blue Ribbon dahil meron ka ng ICI Sinasabi nila, yung ICI na ang gagawa niyan. Sasabayan daw nila. Sabi nila, sasabayan nila. So, ang mahalaga, hindi magbungguan. Usually, pag sabay yung investigasyon, baka iba yung lumalabas dito, iba yung lumalabas dito. No? Kaya... Well, I guess in the ICI, legal. Dito, political. I mean, if you want to commit political murder, it will happen in the Senate. Yeah, yes and no. Ang problema sa ICI, kulang sa ngipin. Kulang din sa tao. Diba? Kulang sa ngipin at hindi ko pa sigurado yung ilang tao ron gaano ka-credible. No? Pero yung ICI ngayon, yung kanilang sinasabi na subpoena powers, ang sinasabi ng mga legal experts, kailangan ng batas dyan. So, ibig sabihin, kung hindi ka makapag-subpoena, hindi ka makapag-contempt. So, pwedeng hindi dumalo sa'yo yung mga gusto mong dumalo. So, yun yung weakness dyan. Kaya si Leila de Lima, merong bill na giving powers doon sa ganyang klaseng investigative body. Pero siyempre, yung approve ng bill ay baka sila mismo maimbestigahan. So baka mabagal yan. Correct. Tsaka yung ICI, hindi naman real time ang investigasyon di tulad ng Senado. Kaya iniisip ng iba, talaga bang ganyan na lang ang tiwalang ibibigay natin sa ICI? Hindi kaya magkaroon ng cover-up? Kasi wala namang nakikita yung tao. Yes. Sa paghahanap nila ng resulta. Sana lampasan nila yung ginagawa ng Secretary Vince Dizon. Nag-freeze ng assets, nagsasampa ng kaso, nagtatanggal ng mga tao. So dapat mahigit pa ron ang gawin ng ICI. So far, ang tingin ko lang, sana yung conduct nila hindi ganun ka-deferential. Dapat medyo may tindig sila, naggalit sila sa mga ito. Nakikita ko yung picture, parang napaka-different. Bawa ka naman, may edad na rin. Kanya nga, pero dapat may tindig ka na ako yung mag-iimbestiga sa inyo, meron akong detachment at meron akong strength. No? Kayo dapat ang kabahan sa akin. No? So, usually yung body language, alam mo naman, Corina, everything is perception. Correct. Diba? In this world. So, ayusin nila yung perception. Parang yung pagtatanong ni Miriam Defensor Santiago. Yes. Diba? We miss her. So, okay. Palagay mo, pipiliin lang nila kung sino yung makukulong? Well, right? Posible yun. Pwedeng merong nag-iisip ng political calculation. Dahil kung sumabog ito, baka masyadong marami yung involved. At kung masyadong marami yung involved, baka magkaroon ka ng constitutional crisis. Doon pwedeng pumasok itong mga plotters na ito. Diba? Dahil parang disenchanted na lahat at wala kang tatakbuhan na institusyon to stabilize the situation. Sabihin mo ng 5, 6 sa mga senador charge and will have to vacate. Who takes over? Well, nobody takes over. 2028 na yan. No? Oo. Pero nakita naman natin, 3 senador yung nakulong during the time of Napoles. Natanggal sila sa Senado. No? At kung plunder yan, more than 50 million, kulong sila kagad. Non-bailable.
So, tingin ko yung mga tao naghihintay ng ganun. Halos lahat. No. 50 billion. Oo, naghihintay ng ganun. Pwede naman na hindi lahat. Paano mahaba naman yung proseso ng ating judicial system? Baka makontento yung mga tao na at least meron nang nakulong, no? Na kahit hindi ganun karami, no? Yung iba ay pwedeng tumagal yung mga kaso. I'm not sure. And it should go beyond 2028 kung Oo. talagang magtatagal. Yes, I'm not sure. Pero tungkol sa tanong mo na meron bang nagpaplano nito? Yes and no. Pero merong mag-attempt magplano, no? Lagyan ito ng direksyon. Pero sumabog na eh. Sobrang galing mo naman. Kung lalagyan mo ito ng direksyon, kung lalagyan mo ito ng parameters. Wala nang parameters eh. Senate President, kinasuhan. Speaker of the House, kinasuhan. Di ba? Tapos, ando pa yung Supreme Court. Nireject yung impeachment at naghihintay tayo ng decision nila doon sa motion for the reconsideration na very factual. Pag nagkamali ng decision ng Supreme Court, naku, delikado. Kumaga itong confluence ng ganitong klaseng si Pangulong Duterte sa ICC. Yes. Kung ano man ang mangyari sa kanya doon, sabi nila may sakit. Hindi ko lang alam. Anyway, okay. Talking about sumabog, last 2 questions. Sino ba ang nagpapayo kaya kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ko sigurado, pero ang nakikita kong nag-feel ng vacuum, of course, the First Lady. Siya yung pinakamalapit. No? At posible, nagbibigay din siya ng advice dahil abogado siya. No? Kalawa, yung Executive Secretary, na parang medyo lost in translation. No? Hindi mo masyadong nararamdaman yung kanyang advice sa presidente. Sa lahat ng mga executive secretary na pagdaanan ko, siya yung unavailable. Tapos meron kang special assistant to the president, si Anton Lagdameo, na kadikit din ng presidente. Pero hindi rin siya masyadong tested sa ganitong labanan. Hindi ko alam kung ano yung kanyang ina-advise sa presidente. Tapos siyempre meron kang cabinet na parang hindi nag-i-scale up eh. Parang si Vince Dizon lang or perhaps si Secretary Gibo or Secretary Boying Rimulya, yung nakikita mo na protecting the president. Usually, ang role ng cabinet is the first and last line of defense of the president. By showing results in their work. Showing results at defending him. Hindi ko masyadong nakikita yon these past 3 years. Kaya nga para sa presidente siguro, breath of fresh air si Vince. Dahil siya yung nag-i-scale up in terms of messaging, in terms of offensive, in terms of laging mukhang bibig, presidente. Sa presidente ito, no? Utos ito ng presidente. So, meron kang ganon. Dapat mas marami pang ganon. Kung walang ganon, at kung sakaling mawala si Vince, that can be a trigger. Well, so the president has to look for a really good strategist. Well, communications-wise, nakakita ka na ba ng gobyerno na nagpalit ng 5 beses ng kanilang communications head? In 3 years. Okay, last question. Sa palagay mo ba, the president was ill-advised or was not advised and was motivated by good intentions noong inilabas niya yung 15 pinakamalalaking contractor ng mga flood control projects? At hindi niya inasahan na ganito kataas, aakyat at ganun kalawak ang mga matatamaan. Well, I will give him the benefit of the doubt na medyo alam niya yung ginagawa niya. No? Pero siyempre, bahagi ng alam mong ginagawa ay hindi lang impulsive. Medyo may idea ka, saan mo dadalhin ito sa dulo? Tingin ko yun yung kulang. Saan ba niya dadalhin ito sa dulo? At hindi niya na-appreciate yung extent ng ganitong klaseng corruption. Kaya nung nilabas na yan, gumawa siya ng website na isumbong mo sa Pangulo. Na sabi nga ni Senator Ping Lacson, ang laking tulong sa amin yan. Dahil yung research namin, dramatically nabawasan yung time. Dahil nandun na lahat. Ikukuha mo na lang. Ito, nangyari ba? Itong ghost na ito, ang laking tulong nun. Siguro hindi na-appreciate pa ng presidente gaano kalakas yung sabog nito. Nung sinabi niya na mahiya naman kayo, tapos marami dun sa mga dapat mahiya, nagpapalakpakan, di ba? Nung pinakita niya yung 15 biggest contractors, hindi niya alam kung gaano karaming congressmen at saka mga senador yung involved dito. No? Yun yung tingin ko ay hindi niya alam. Pero yung impulse niya, ito yung aking legacy, ito yung aking 3 years, ay dapat kong gawin ito.